Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Anika Angel Delos. Isang masayang baitang dalawa. Mag-aaral mula sa St. Scholastica's College of Manila. Malagot ko po kayong inaanyayahan na samahan ako sa isang kwento puno ng pagmamahal, hiwaga at mahahalagang aral. Ang aking ibabahaging kwento ay nga Mahiwagang Bag ni Mama. Isinulat ni Lauren Macaraeg, guhit ni Doms Agsaw. Handa na ba kayo? Kung handa na, buksan na natin ng ating mga puso at imahinasyon at sabay-sabay natin tuklasin ang hiwagang hatid ng bag ni Mama. Iba-iba ang nakikita kong bag na dala ng mga mami. May bag na maliit, may bag na malaki, may bag na simple, may bag na magaya, at may bag na gawa sa balat, may bag na gawa sa tela. Ako si Lenlen at natutuwa ako sa iba-ibang bag na papansin ko. Pero kakaibang bag ng mami ko sa lahat. Mahiwaga kasi ang bag ni Mama. Ang bag niya ay nagdudulot ng ngiti at saya kahit saan siya pumunta. Pero alam niyo ba, hindi ko agad nahalata na mahiwaga pala ang bag ni Mama. Hindi naman kasi maganda ang itsura nito sa unang tingin. Naiinis ako kasi hindi susilang bag ni Mama. Hindi ito kaya ang mga garang bag ng mga kaklase ko. Luma na nga! Ang laki-laki pa nito! Sa sobrang laki nito, kasya sa loob ng bag ang pusa namin si Curie. Kung minsan tuloy ay nahihiya ako na kasama si Mama. Mayamang tao kasi yung miminta sa bag niya. Pero isang araw, biglang nagbago ang tingin ko sa bag na ito. Kinagawian namin ni Mama na dumayo sa pagtitipon ng aming pamilya at kaibigan. Ngunit isang araw, hindi nakasama si Mama dahil siya ay may lagnat. Pinayagan ko rin ako ni Mama na pumunta sa handahan kahit wala siya. Kapitbahay lang namin kasi ang tita ko. Malalaking ngiti ang sumalubog sa akin nang dumating ako sa salo-salo. Kinumusta ako ng aking mga kamag-anak at tinanong kung nasa ng mami ko. Ang tumamre sila ng sinabi ko, hindi makakapunta. Mama, dahil ay may lagnat. Mabait naman ang kamag-anak ko sa akin. Pinakain nila ako ng marami. At pinabaunin pa ng pagkain para may iuwi kay Mama. Masaya rin naman ang handaan. Pero parang kulang ang sigla dahil wala si Mama at ang lumang bag niya. Nagpasya tuloy ako na pagmasdan ng mabuti ang mami ko sa mga sumunod na okasyon. Ano nga ba ang meron sa nanay ko at sa lumang bag niya? Sa mga sumunod na salo-salo, napansin ko na ngumingiti ang mga tao sa aming paligid kapag dumarating kami nila, Mami, lalo kapag nakita nila bubuksan na ang kanyang bag. Sa mga dumating na araw, naunawaan ko na mahiwaga palang bag ni Mama. Kung minsan ang bag ay may lamang masarap na pagkain. Magaling magluto si Mama kahit hindi kami mayaman. Hindi siya mapakali kung wala siyang dalang pagkain pagsasalon sa mga pagtitipon. Kapag medyo nakakaluwag, naghahanda siya ng kare-kare, ng barbecue, pansit at iba pa tuwing may karawan. Nagdadala rin siya ng mainit na sopas kapag may lamayan. Kapag medyo nagtitibig, nagdadala rin siya ng napay na may palaman. Sa mga salo-salo, napapagtiti ang lahat dahil sa pagkain galing sa bag ni Mama. Parang magic! Kung minsan ang bag ay may lamang mga regalo, maalalahanin si Mama. Hindi siya papayag na pagmabigay ng maliliit na regalo sa mga kamag-anak at kaibigan tuwing may special na okasyon. Kapag araw ng mga puso ay nagpapabudbud siya ng candy kulay rosas. Kapag linggo na
pagkabuhay ay nagpapamigay siya ng tsokolating nugis itlog. Kapag Pasko ay nagpaparigalo siya ng pamaypay, liyabera, lenda at iba pa. Kahit simple, hindi mamahalin ng mga regalo, napapakiti ang lahat dahil sa sorpresang galing sa bag ni Mama. Parang magic! Kung minsan ang bag ay may lamang mga laruan at instrumento, masaya si Mama. Hindi siya mapakali kung wala siyang dalang mga gamit para maging mas masaya ang mga pagtitipon. Kung minsan ay may dala siyang bola para makapaglaro kami ng dodgeball, volleyball, at iba pa. Kung minsan ay may dala rin siya ng sungkaan, board games, at iba pa para hindi laging cellphone at tablet ang atubagi ng mga tao. Kung minsan ay may bit-bit siyang ukulele na tinugtog niya para magkantahan kami ng sabay-sabay. Napapagti ang lahat dahil sa laruan at instrumentong galing sa bag ni Mama. Parang magic! Kaya ngayon, tinutulungan ko na si Mama na bitbitin ang kanyang bag. Isa na ako sa bilib sa kanyang mahiwagang bag at sa kanyang mahiwagang puso na gustong magbasay sa mga tao. Salamat po, ako muli si Anika Angel Dalusong, isang batang kwentista.